Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa Angelic Tan House Corner lot. Inuumpisa na po muna namin itong paglalatag po para sa roofing ng mga tubular. So, ang ginamit po namin dyan is meron pong 2x3, meron pong 2x2. Then, kung mapapansin nyo, meron tayong pa-curve dito. Ayan, diskarte na lang po ni Kuya Bok. Para po, mas maganda po siyang tingnan. Smooth po yung kanyang pagka-curve. Ayan po. So, bali, ito po muna yung pinauna ni Ray gawa ng nakabalagbag po kasi yung mga tubulars. So, para hindi na rin po makaharang dito sa aming daanan. At the same time, pag gumawa po kami dito, mag-flooring kami, mag-tiling works po kami, meron na po kaming lilim na sisilungan. Medyo mainit po kasi talaga dito mula umaga hanggang pagdating ng hapon. Tapos sa loob naman po is magkakaroon po kami ng demolition dyan. Then yung taas po is uumpisa na rin po namin tanggalin yung mga tiles. Para po pag pinahakot po namin yung mga palambak, yung mga pinagtibagan, isang hakutan na lang po. So bali dito is according kay ma'am, dalawang bintana na lang po ang ilalagay. Then wala na po tayong pinto na ilalagay. So bali kinuha na po namin yung pinakasukat para po sa pag-aabang naman po para sa counter top ni ma'am. Ayan. Ang kanyang kitchen po is L-shaped din po siya. Tapos dito nga po sa bathroom, yung pinaka-pinto po niyan is dapat dito po sa kabilang side, hindi po dito sa kabilang side. So ito pong side na tong na may butas, tatakpan po namin to, then ililipat po namin sa kabilang side yung pinaka pinto ng bathroom. Ayan po. So magkakaroon pa kami ng mga demolition dito. Ayan, medyo madali lang sundan yung pinaka-renovation ni ma'am kasi halos parang katulad lang din sa phase 3. Ayan po. So bali uunahin po muna namin yung roofing para meron kaming sisilungan in case na magtuloy-tuloy yung init or magtag-ulan na. So safe na yung aming working place. Ayan. Then naglalatag na rin po kami ng mga tubo. Panibagong tubo po ito dito po sa flooring. Ayan. Pag ganitong pong may extension, mga corner o kaya single detach, nagbabago po kami ng latag ng tubo. Para po masigurado po kami gawa ng, ayun nga, minsan may mga bara, may mga bara po yung tubo ni Lumina, minsan hindi po naka-island pababa. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali, ito po yung isang project namin dito sa phase 5 na end-lot o corner lot. So, bali, natapos na po namin yung pag-set up po ng roofing. Ayan. So, bali, nung mga nakaraang araw po na ilagay na namin yung aming deco stone. Ayan. Tapos yung ating, napapansin nyo, ito naka-curve na to. Ayan o. Patayo na lang po yung ilalagay namin dyan kasi medyo mahirap po maglatag ng bakal pag pa-curve po. So bali, gumamit po tayo ng 2x6 tapos maglalagay rin po tayo dyan ng inside gutter. Ayan po. Tapos yung ating poste, kinikinis na lang. So bali, pinauna na lang po ni Ray muna yung ating mga tubulars na gamitin at gawin na rin para mabawasan po tayo ng mga malalaking materyales dito. So ito, nagpa-fabricate na po ng ating gate. Yung gate po natin dito is tawag dito, folding po yan, folding. Tapos meron si Ma'am Design na sinend po sa akin. Kaya ito po, abangan nyo rin po yung pinaka-design namin dito. Syempre iba rin po yan. So humabol lang po ako ng update gawa ng nasa phase 4, phase 6 po ako. Tapos ito nga po,
na-order na po namin yung ibang tiles na gagamitin. Pero kulang pa po yun na. Ayan, na-deliver na po ng Tion Paul. Bali, umabot po siya ng 24,532. Binayaran ko na lang po bayad GCash. Ayan. So, dito nga po pala, wala na tayong ilalagay na pintuan. Dalawang bintana na lang daw po ang ilalagay dito. So, isasarahan to. Mag-a-add po kami ng CHB. So, bali dito po pala sa loob. Ayan, nagbabawas sila ng lupa kasi mataas. Tapos, ito nga po, napansin ko, naka-plastering na siya. Ayan. So, pwede na rin po natin itong pagawa ng lababo. Ayan po siya. So, siguro kung magpapa-schedule si Ray ng demolition dito, yun dito po sa, dito po sa may CR. Kasi mali yung ito po kasi naabutan na namin ganito. So, dyan na po yung butas ng CR nila. Pero dapat po dito yan sa kabilang side eh. Hindi po maganda. Kasi syempre doon yung toilet bowl eh, di ba? So, mali yung pagkakabutas. So, ang gagawin natin dyan, ilimukod natin sa kabila. Tapos, sasarahan. So, yung na-demolish na pala nila dito, yung lababo ni Lumina. Ayan. Tapos, meron din tayong bar counter dito. Tapos, ito open. Itong isa to open na yan. So, according kay ma'am, yung sukat niya ng rep, tsaka ng washing, kasong haba pala nito. Ang haba pala. Ayan o, ang haba. Picturean ko nga. Sabi kasi ni ma'am, ang sukat daw ng washing, tsaka rep, the rest, yun na daw po yung lababo. Parang haba. Ang haba ng lababo. Tapos yung dito naman, sabi niya, dito, pantay po dito sa may poste. Ayan. Pero sa akin siguro, ang pinaka-lababo ni ma'am, siguro pwede na siya mga 240 hanggang 270. Kasi parang ang haba na. Konti lang naman ang space para sa rep tsaka washing. Pero syempre, depende pa rin sa nagpapagawa. Ayan. So, magalatag na rin po tayo ng panibagong panibagong tubo. Ayan na. Ito yung manhole dyan. Dito? Oo, dyan. Ayan, buo nilang nakuha. So, yun nga, doon nga po pala sa mga kliyente namin. Nangyayari po talaga, minsan marami talagang lupa. Lalo na, syempre, minsan kasi mas may nauna sa ating gumawa. Minsan natatambakan yung mga likod natin. Hindi natin masabi. 'Di ba? Ayan. So, syempre, mapupunta na sa atin yung lupa, yung dami ng lupa. Kailangan bawasin talaga. Merienda na muna kayo. Oh. Ayan, merienda muna. 58 lahat. Sige. Hindi, merienda muna. So, nung halos wala kaming pahinga kasi tinatapos po namin yung mga patapusan namin yung projects. So, siguro po ito, i-schedule ni Ray ng pagtibag po nila. Depende kay Ray. Kasi, ito po muna yata yung pinagawa. Pero, buong side, naka-plastering naman na. So, baka pag dinyahan nila to ng tubo, tapos maglatag na rin ang lababo, ayan, pwede na rin tayong mag-demolish. So, marami na naman tayong lupang ipapahakot. Binawasan kasi namin to, gawa ng, syempre, tingnan nyo to, yung flooring po dito sa loob, mataas siya. Mataas o, diba? Ayan o, taas. Tabi po. So, ang gagawin natin dito, babawasan, tapos magpo-flooring po muna kami. Pagkalatag kami ng mga tubo, then, tsaka tayo magtatayo. So, same po ng height dyan sa loob. Ayan, tabi po. So, itong sinasabi ko sa inyo, inabutan na namin siyang ganito.
Kaya po medyo mali po yung pag ano ng pagkat o pagbutas po ng pader. Tapos dito po sa loob, andito po yung ibang materyales. Ito na po pala yung ibang tiles natin na deliver na. Ayan. Ayan siya, oh. So, naka-ready na tayo. Tapos, ito yung tiles ni ma'am. Ayan, oh. Ito po yung para sa labas. Medyo maiksi kasi itong, malit lang kasi itong unit ni ma'am sa loob. Kaya, medyo nahihirapan din po kami. Hindi namin pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng ginagawa. Ayan. Kaya sabi po ni Ray, yung pagbaklas po sa taas, tsaka na muna, unahin muna daw yung baba. Kasi hindi rin talaga makakakilos gawa lang ang daming materyales. Tapos ito po yung sa hagdan ni ma'am. Ayan o. Ayan diba? Sa hagdan niya po yan. So ito po yung white. Ang dami ng white. Pang wall tiles namin yan dito. Pang wall tiles kasi mag-wall tiles din po kami dyan. So, sa tiles pa lang, pero hindi pa po kami kompleto, ha? Hindi pa po kami kompleto. Possible, taas baba, hanggang kitchen, flooring. Yun po yung wala pa kami. So, ganun din naman, kung gagalawin na namin yung taas, madudumihan lang naman. So, wag na muna. Ayan. So, sakto lang yung aming PVC roof is parating na, pa-deliver na. Uy, yung ano nga pala, yung mga basura, ihiwalay nyo na sa panambak. Kasi, nasabihan ako ng guide eh. Kasi daw, para daw yung panambak, pwede na natin ipahakot, nakahiwalay na. Tapos yung basura, nakahiwalay na rin, pag-aan ng truck, pwede na rin hakutin. Kaya pag nagdi-dispose kayo dyan, pagsamahin nyo na. Ayan. So, alam ko, nagdagdag po kami ng semento. Tapos, nag-add din kami ng adhesive para po sa tiles naman. Ayan. Yung adhesive dito ko na lang po siya kinukuha sa hardware. Kasi ganun din naman eh. Parang sa tiles ang lahat, tapos yung mga ibang hardware materials, dito na lang po sa malapit. Para mabilis din, kung sakaling kulangin kami, mabilis lang po yung pag-responde ng materials. Ayan. So, itong part na to, i-demolish natin hanggang dito. Open din po siya, tapos may bar counter din. Ayan, abangan din po natin yan. So, meron na rin po tayong abang na mga tubo. Ayan. Ayan po yung abang ng tubo natin. Ang tigas ah. Tigas.
magandang hapon. Ayan o. Okay na yung ating grills dito. Oh. Ayan o. Ang galing. Yung UPVC po, roof po pala namin, malapit na po siyang i-deliver. Ayan, waiting na lang po kami. So, ang wala na lang po natin yung gate. Yung gate po natin, tsaka yung main gate, tsaka yung pedestrian. So, yung ating, ito po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Mas madali po yung patayo na lang. So, di ko lang po alam kung kukulangin pa kami sa mga bakal. Ayan. Dito. So, halos napatag na rin po pala dito. Ayan, napatag na. Ayan. So, isi-set up na rin po namin yung pinakalababo ni ma'am. Mahalali ka, pasok ka. Yung pinakalababo ni ma'am, isi-set up na po namin siya. Ayan, picture natin. Ayan. Share ko nga lang po pala. Since natanong sa akin ng client ko sa page 6. Ma'am, sorry, share ko lang din po. Nagtanong si ma'am sa akin, ano daw po ba ang pag naasintadahan na postehan na, ano daw po ba ang sunod? So, sabi ko, ang sunod po dyan, ma'am, is slab. Kasi ang tanong niya sa akin, slab o tibag? Tibag po, demolish. And nung nag-start po kami ni Ray, sabi ko, bakit hindi pa nagtitibag? Ayan. So, ang sagot sa akin ni Ray, slab muna bago tibag. Bakit po? Katulad po nito. Ito po is may slab na. Pero hindi pa rin po kami nagtitibag. Bakit? Kasi po hindi pa po namin naharangan dito. Kung pinto tsaka bintana pong ilalagay natin dito, hindi pa namin naharangan. Since itong sa unit ni ma'am, 2 bintana, hindi pa namin siya naharangan. So kung magtitibag na kami dito sa part na to, tsaka dito sa part na to, tatanggalin na namin yung pinto, bintana. Tapos wala pa tayong slab, possible po kasing pasukin yung unit. Pwede pong mawala yung mga materyales, mga wires, pwede pong mawala yung mga gamit din po namin, mga tools. Ayun. Kaya po sa ganitong paggawa po natin ng back and front extension, after po ng asintada, poste, slab po ang kasunod. Tapos next na lang po yung ating demolition o tibag-tibag once na nasarahan na po natin yung pinaka-extension natin para safe. Para safe po. Ayan, katulad po nito, sa labas pa lang, yung grills pa lang po ang meron kaming harang. Pagdating po sa gate, wala pa. So, possible, baka may tumalon dito, diba? Possible po, may mawalang gamit. So, ang demolition po namin, nangyayari yan pag natakpan na po namin dito. Nakasecured na po tong back extension. Kumbaga, kulong na. Ayan po. So, bali ma'am, thank you nga po pala doon sa question, no. Maganda rin at naitakal ko po sa aking page. Ayan po. Thank you po.